Mga igsoon, natay mensahe nga para po sa mga sisters. Aron masayod ta unsa pod ato ang porsyon o papel sa atong pag-alagad sa iglesia. Kadaghanan usahay sa mga sisters pag unahon na rata nga sitting pretty rata sa meeting hall. Labi na idara na usahay kamo na lang diha. Kami diri lingkod-lingkod na lang ni. Mao ba na mga igsoon, ato mayroong mahibalan. So sa atong mensahe ipakita unsa ka importante ang mga sisters sa pamatigayon sa Ginoo. Dako kayo mo papel, dako kayo mo kagamitan alang sa pamatigayon sa Dios. Orang sa usap pagkabahin bantayanan kay ang mga sisters sa dali ra pod gamiton sa yawa. Duha may mo gamit nato. Og dili ang Ginoo ang yawa. So nasayod na ta sa Genesis, di ba? Si Eva gigamit sa yawa. Giduaw ni Satanas haron nga unsaon man si Eva gitintal, gidaot. Ang iyang pagbisita nahimong hinungdan sa pagkahulog sa tao. Pero ang pagbisita sa atong Ginoo ngadto kang Maria maayo kaayo kay nagpaambit siya o nagtagbo siya sa panginahanglan nga pinaagi kang Maria magkapahimugso siya og manluluwas. Busa gipakita sa atong mensahe duhang guni pero ato lang giusa naman siguro sa inyohang kuano sa English ingon rin God using the female life in times of crisis. Sabi ninyo ada sa Bisaya sa kinabuhi sa bahay sa panahon sa krisis o ang asawa nito dilili tungod sa iyang guma sa kalibutan. Igamit sa Diyos ang kinabuhi sa babae panahon sa krisis, sa kritikal nga kahimtang o lisod nga kahimtang sa katawhan sa Diyos. Kung atong tanawon ang katawhan sa Diyos naulipon sila sa Ehipto. Naibalota ng katawan sa Diyos si Jose, ilan na ito i-detalye, pero si Jose nahimong usa sa mga matawag na ito nga hari sa Ehipto. Ilang may istorya, iyang amahan, iyang mga igsoon, iyang mga kaliwa, nagala diha namuyo sa Ehipto. Sa sinugdan, maayo kayo sila. Kaya ang hari sa una si Paraon, siya magiging naghatag og posisyon, naghatag og luna, nga dito mamuyo ang katawan sa Israel. Maayo kayo ang kahimtang nila. Pero biabot ang panahon na si Paraon namatay, katong ilang mga kaliwat, silang Jose, katong iyang mga igsoon, uban na nauna kay imagine na naulipon sila 400 years sila na naulipon sa Ehipto. So doon na laing hari mipuli, dahil kining laing hari mipuli, wala na makaila sa katawhan sa Diyos. Nila ni sa mga kaliwat ni Jacob, ni Jose na namuyok sa Ehipto. Dayon, ang katawhan sa Israel, paspas kay sila nga misanay. Tungod ani, ibati ang hari o kahadlok. Manin hindaghan naman nung maayo ng mga Israelinhon. Delikado ni kay basig sulungon ta sa atong kaaway. Nga basig mutipo sila dito sa mga kaaway na to. Siyempre ilah orang delikado ang ilahang seguridad. Muna ang hari
si Paraon diha sa Egipto, lahi naman nga Paraon, di naman katong Paraon sa una nga katong una nga panahon ni Jose. Second. So, makita na to, nag-order siya sa mga mananabang. Nga kung gani lalaki nga matao, patiyan ninyo na. Ang inyong buhion, katurang mga babae. Sa to pa, katong mga ingno na to, mga babae, nagsabot na nga maluyahon. Walang ino, weak basil. So, ang order ni Paraon, ipapatay. Kaya nahadlok man siya na tumudakhan ang mga lalaki na katawhan sa Israel. Delikado ang ilang seguridad. Moto sa una-una ni Paraon. Pero kaya ang mga mananabang, nahadlok man sila sa Diyos. Hadlok sila sa Diyos. Na ay laki mo, huwag sila putuman sa order sa hari. Gibuhiin nila. Utang na ibalo ang hari. Ipatawag ko mananabang. Pura magbuha pa mo tahod sa kong gisulti. Daghan maghihapon eh. Ang sabi ihimo, ikaw mananabang, di magod kay ang mga Israelinon. Lahi na to mga Ehiptohanon nga maluyahon. Diya, itawag mananabang pag-abot na mo dito. Nagkatarungan. Nahimukso naman. Lala pag-abot patyon, klaro naman na kayo, di ba? Nagkatarungan sila. Kahit ang mga mananabang niya, gigamit sila sa Diyos. Nahadlok sila sa Diyos. Huwag sila musunod sa order sa hari. Kuning usa ni ini sa dihang nahimugsok ni si Moses, gitaguan ni sa iyahang inahan. 3 ka bulan gitaguan. Nya kay di na maging madang tago-tago. Nauna sila sakpan taan ni nato rin gitaguan. Motong ang inahan naging mo siya pagi nga urang kanang gitawag mo na Basket. basket, naging ito arangka. Takupis, tatakuha mo sana kung basta gisulod ang bata dito, kato si Moses, dayon, saman, dito sa suba, gipaanon. Samtang gipaanon, kining igsoon po ni Moses, dako dalagita na si Miriam, iya kong gilantaw kung sa'yo mahitabo. Malargo begini ka, anor bin bataan. Pero, kung ano yung padinhi, gigamit ang babae, ang anahan, ang inahan, ni Moses, ang mananabang, ang iyang igsong babae, na mo look out. Dayon, nakunong gipot, i-arrange po sa Ginoo nga ang anak nga babae sa hari, prinsesa, naligo kauban siya ang mga alagad, itong mga alalay niyang mga babae. Motong nakita nila to. Motong isugo ang iyahang katabang, iyahang alalay, pagkuha niya itong maong takupis o unsay sulod. Dahil moto ilang nakitaan nga naay bata na lalaki. Dahil nakita sa anak ni Paraon nga babae, nga gwapo, ang bunga ng bata, nga dali siya, motong gingaw niya nga atimanon tong bata. Dayon, bigool mo tong magulang, kahibalo to siya, magulang mo na ito, si Miriam, nga mo'y may rekomendar, nga niyang mama, ang inahanap ng bata, mo'y mahimong yaya, mo'y mo atiman niya to, mo'y mo matuto atong bata. So, hindi makita na to, ang kahintang sa katawang sa Israel, na sila sa crisis, na sila sa critical nga kahintang, kay pamatyo na ang mga lalaki. Pero ang Diyos, ipreserba niya si Moses, kay maway gamito niya sa pagluwas sa iyang katawan, gikan sa pagkaulipon, ihak sa Ehipto. So atong makita din ang inahan ni Moses, na ang igsoon ni Moses si Miriam, na atong iyang alalay sa
prinsesa sa anak ni Paraon o ang anak ni Paraon naay upat ka mga babae nga nagtinabangay aron mapreserba, aron nga maatiman, aron nga mudako kining taong gamiton sa Dios sa pagluwas sa iyang katawan. Mga sisters, dapat na bangko diri sa kubanan. Dahil nagkadirin, si Boy Bangko ha, dahil nagkakante. So, dili atong makita. Abante na mo ba mga ikson, aron na mo ba sa luyo? Luyo na lang. Abante na lang mo. Okay, alam natong masabtan, atong basahon. Usahan na to ang title ni nga mensahe nga ato karon usahan. Amen. Praise the Lord. Diyos, magamit sa kinabuhi sa babae sa panahon sa krisis upang asawa nito hindi mo sa iyang hukman. So duha ni siya ka mensahe pero ato lang di usa. Roman numeral 1 atong basahon. Sinabi sa kinabuhi sa babae, anda ang manluwas. Okay. Ang babae sa dibdib, ang sakon o nagkatiman. Exodo kapitulo 2, ang babae ang gamit sa Ginoo. Ang una mao inahan ni Moses, usaha na ang babae sa dibdib. Ang ngalan sa amahan ni Moses mao si Amram. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Beth. Ang pagtagal sa numeros 26 naa sa mga ngalan. Ang pagtagal sa Exodus naa sa kinabuhi sa babae. Kung hindi gawas ni Deborah, gawa ni Moses, hindi ang kapitulo wala na diskus sa mga ngalan sa pagpapang mga babae. B. Ang doon ng babae sa batang lalaki, nagbantay ng militar o nagtukod sa gusto ng mga komisyon. Ano ang babae na ang gusto ni Moses kay Dayan? Pinagi ang amahan, inahan o gusto ni Moses na natikon sa usang pamilya. Aron isusutan kung sa ang buhaton ka Moses, kaya nilihan niya sa panahon. Ang gusto ni Moses ang bantay sa kinabuhi sa lalaki kung nagtukod sa komisyon tali sa anak ng babae sa Paraon. Amen. Ang babae ay dito sa anak ng babae ni Paraon, nagkakaroon ng dalagan. Sadya nakita sa anak ng babae ni Paraon ang arka at aliwala sa mga bulak. Kaya ipadala ang iyang babae tulipon, aron kuwaon dini. Dini ang makita ang papel ng Ginoo sa babae tulipon. Sa Exodus 2, makita nato ang daghang mga babae na nakaupo palihog sa basket. Di mura magtulog ang buwan na nagkakalaki. Ang nagkarusa sa mga babae na nagkayayay ng buwaton. Ang buwaton sa babae tulipon mao ang kadalagan. Labi na ang iyang serbisyo mao ang pagkuha sa basket. Amen. Yan sa so dinhi makita nato ang nagkalain-laing kagamitan sa mga babae. Praise the Lord. Kung imong tanawon ang numeros sa numeros 26, kita ka ibugaton dito ang mga ngalan nga dimension sa mga babae. Pero dinhi sa Exodo 2, dili ang ngalan mo gitagaan kun dili unsa ba? Unsa may gitagaan pagtagan? Ang kinabuhi sa babae. So dili makita nga naa sila ilahang mga porsyon sa pag-alagad. Naa sila kagamitan. Kung kita, kamong mga sisters, magkapangutan mo kung sa inyong function diha sa iglesia. Nako ko'y function.
Ining mga babae din gigamit sila. Na atong inahan si Jokobed, no, inahan ni Moses na nagpahimukso. Murang ino na to, pagpahimukso, dili gamay nga kagamitan ni siya. Kaya kung magsabak, 9 months, pagpahimukso, dayon na po din ang papel sa magulang ni Moses, katong dalagitan ng si Miriam. Siya'y look out, nagbantay, nangiin, o kung unsay mahitabo atong iyang igsoon nga gipaanod nila. Naapo din makita na to katong mga ulipon nga mga babae sa prinsesa sa anak ni Paraon, alalay mo ay mikuha niya tong takupis nga gisudlan sa batak o nagdala diya sa prinsesa. Ikaupat din ang prinsesa, ang anak ni Paraon. Mga igsoon, kita na yung mga sisters na atay kagamitan diha sa iglesia. So makita na po dire, dunay dako nga panginahanglan alang sa pamatigayon sa Dios ang mga sisters. Dili kay mga sisters lingkod-lingkod lang diha sa atong locality. Dili lang kay usaman busing ta diha sa atong locality. Kung dili do na tay mga lain-lain nga function diha sa iglesia. Mga igsoon, makaambuta nga ang mga sisters dako tagpapil. Labi na sa kahimtang sa katawhan sa Israel, naa sila sa krisis nga panahon, lisod nga sitwasyon, kay gisugda na oo ni Paraon katong mga lalaki, mga kusgano. Muna sa iglesia karon, naay mga kusgano, muna siguro pitlo. Muna'y tirahan ni Satanas. Ibuong ka nga, kusganon kayo, pagkahuman, takulahaw, wala man. Ha? Gingon dire, ang ginabuhi sa babae, para na siya sa, kanang gingon dito, kalipayan, pleasure sa lalaki. Ha? Muna nga, pero ang babae, gigamit, bisan sa Genesis, gigamit ni Satanas para sa pagpuo, pagdaot sa kinabuhi sa lalaki, haron nga dili na ni magamit sa Dios o dili makatuman sa tuyo sa Dios. Muna kita kamo nga mga sisters, dili ko kita kay laki mo to, kamo nga sisters, no? Naamoy papel diha sa iglesia. Morang lantahon kaya ang iglesia dako man nga panimalay. Sa iglesia kanang mga pigulang na, mga senior na, nga mga sister, pasagdan na, mga batanon, sige lang silpon-silpon. Di gani kapanilhig, di gani makapanghugas, di makapanghipos. Ang malusan, katurang mga idan-idara na. Pero, may problema ng idara kung ang mga batanon nga sisters, dili ninyo edukaron. Mog ni siya, physical, limitikal na pag-alagad o sa subdituhanong pag-alagad. Espirituhanong pag-alagad. Natanaw na to, unsa may atong function, unsa may inyong kagamitan diha sa iglesia. Wala ngayon, naaman may gamit ba, di kami may naman may bata, naman may bantayan bata. Mahimo lagi ng dahilan ng bata. Mahimo lagi ng pasangil ng bata. Pero kung abroad, mabiyaan ng bata. Di ba? Biyaan Sa una,
may karon kay murag ang purpose ron sa ATM naman iagi. Sa una nga ang purpose cash pag itong ihatag, abiyaan ka ng bata ay. Adlaw para alas 3, alas 4 ko na. Kaya harong yung mauna. Mahimong po ta, karon na panahon na ay mga meeting, mahimong dahilan ang bata na di ka-apil, ay bata. Di ka-apil sa buluhaton, ay bata. Orang klaro yung mga igsoon, kung sa may inyong kagamitan diha sa English. Labi na ang Iglesia karon naa sa degree ng kahimtan. Di kinahanglan ang mga sister. Kaya ining panahon na mga brother, gihunting ni Paraon. Una sa Iglesia, katong mga kusganon, para itong mga man-child, moto'y unahon ni Satanas. Kanang mga babae, preserbahon lang na, okay na na, kay maluyahon na. Kanang mga babae, sagdiri lang na, ibili na. Pero kining mga lalaki, sigurohon tanig patay, kay mahimo niya ning mga sundalo. Pero di ninyo, wala ka magpasabot, literal. No? Kay sa tubangan sa Diyos, kita ka ng mga magtotoo, mga babae ka. Brothers o sister, brother, babae ta tanan at tubangan sa Diyos. Nga naman, tungod kay pangasaunon ta ni Kristo. Dayon ang kinabuhi sa babae, kinabuhi nga nagsalig sa Diyos. Ang kinabuhi sa brother, sa siya, independente, wala magsalig sa Diyos. Kung nga, kaming mga brothers, kinahanglan mahimo kong sisters kung hisgutan na to ang espirituhanong kinabuhi nga kinabuhing nagsalig sa Diyos. Ay kung dili ka magsalig sa Diyos, nag-start ka, bisag sister ka, pero kay wa ka magsalig sa Diyos, nagbarug ka, ingon nga lalaki. Kay ang kinabuhi sa sister, kinabuhing nagsalig sa Diyos. So salamat sa Ginoo nga unsa day ka importante. Dili lang ni ining panahona sa Ehipto. Bisan sa bagong tugon sa kapitulo 8 maniusbon sa Lucas, naghisgot diha panahon sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Buhi pa siya. Sama na itong Ginoo, milakaw siya, nag-gospel. Yang gospel from village to village, city to city. Mga barangay-barangay o syudad, ang Ginoo miadto og nagmantala sa mayong balita kalapot sa kingharian. Uban niya ang 12 ka mga apostoles o katumuban ng mga followers misunod sa Ginoo. Pero gingon diri do na di group of sisters nga mikuyog pud nila. No? Basahon ninyo na Lucas kapitulo 8, 1 to 3. Unya gingon dito na ang mga sisters katong gipangayo gikan sa mga sakit, katong gihinginlag demonyo, napagani gimension si Maria Magdalena dito nga gigawasan og 7 ka espiritu sa demonyo. Naapo dito ang asawa ni Musa na sinaligan ni Herodes. Balo mo, grupo ni sila sa mga sisters nga mikuyo panahon sa pagpangalagad sa Ginoo, nangatiman sila, praktikal, nangatiman sila sa panginahanglan sa mga apostoles o sa Ginoo atong panahon na pinaagi sa ilahang saman, pinaagi sa ilang salapit. So kung imong tanawon
Basahan nyo mga igsoon. So, ngayon dire, ang ihang life study sa law. The woman named in 8 and 3 ministered to the Lord and to the 12 out of their positions. Gikan sa ilang katigayunan. It may have been that under the Lord's sovereignty, the husband of this woman were wealthy. Napadiri kining bana ni usa ka sister nga dato kay nga naman sinaligan siya ni Herodes. We may say that this will was the result of the Lord's exercise of His divine attributes. Then the women exercised their human virtue to use their positions to minister to the Lord and His disciples. Gigamit po ito niyang katigayunan para mga lagad sa mga apostoles o sa Ginoo. Nagingon dire, according to 8:1 to 3, there were two groups of people around the Lord Jesus. Dunay duha ka grupo nga naa palibot sa atong Ginoo. The first group was composed of His followers. So unsa kung unang grupo? Nag-compose sa mga followers sa Ginoo. The second was composed of whom? Nag-compose sa mga sister. The disciples simply followed the Lord without doing anything. Ito mga disciples, mga tinunan, sunod sila sa Ginoo, wala sila bisang unsang gibuhat. The woman, ingon dire, however, ministered both to the Lord and to the disciples in practical way. So, unsa na yung mga yahay, mga brothers, kaya wala gibuhat. Sunod-sunod, kuyo ka sa Ginoo. Pero kining grupo sa mga sisters, practical sila na nangalagad sa Ginoo sa mga tinunan. Diha sa practical nga paagi. In the church life, sometimes the sisters are more practical than the brothers are. So sa Iglesianong kinabuhi, mas practical pa ang mga sisters kaysa mga brothers. Are more practical than the brothers. Whereas the brothers may find it easy to speak, the sisters will often serve, minister in the practical way. Ang katong mga brothers, ayaw na ito nga, mamulong, magmensahe. Pero ang mga sisters, kining grupo sa mga sister, practical sila. Nagalagad sila. Practical. Pinagi sa katigayunan nga naa nila. Praise the Lord. Dili kay mahimo sila kabugat. Dili sila kay sunod-sunod sila dito sa Ginoo mga tinunan para nga makapahimulo sila sa mga material nga butang. Dili. Sila'y may provide. Sila'y may sangkap sa ilang panginahanglan. Siguro sa ilang mga pagkaon. Samtang nag-gospel ang atong Ginoo bang sa mga tito. Dahil ko ng Ginoo. Ma'am, tapos panahon sa iglesia. Dili kay mahimo ang mga sisters nga kabugat sa iglesia. Kung dili mahimong kagaan, mualagad sa practical nga paagi. Naatay portion sa atong pag-alagad sa iglesia. Ano sa atong imar karon? Mubalik ang Ginoo last na to nga week. Mubalik ang Ginoo nga magdala og ganti. Gingon dito ang ganti, suhol. Pero na po siya usang gidala, silot. Ang magingon tag-suhol, gingon mo dito suhol. Kung manarbaho ka, kung nakay trabaho, manarbaho ka, takos kita, mudawat sa suhol. Diba? Pero huwag ka manarbaho, mangayaw kag suhol, o, binba, nanguma ka,
natural, ingon po diha, ikaw mo'y muna, mo enjoy sa abot sa imuhang uba. So nga, gihapon kay, return, palos, kay naghago bang ka. Ang problema kung wa ka maghago. Diba? Wa ko ta manarbaho, way sohol. Unsa may ato, silot. Mga igsoon, maghisgot ta sa kaluwasan sa Diyos, wala kay problema. Ang kaluwasan, libre, walay bayad, gihatag sa Diyos. Eternal salvation. Wa gani ta nagpatulog luha. Wa gani ta mo bisan naglatiko. Wa ta magpatulog dugo haron nga maluwas ta. Tanan gibuhat sa atong Ginoo. Siya'y nag-antos. Siya'y nakadawat og latos. Siya'y nakadawat og sakpa, pagluwa, luha og dugo. Bisan ang iyang kamatayon, iyang gihatag dito sa krus. Iyang giula iyang dugo para natong mga makasasala. So kung mag-isgot ta sa kaluwasan, wa tay gibuhat. Libre na mga igsoon. Walay bayad ang ato ang pagtuura o pagdawat sa atong Ginoo nga atong manluluwas. Kunya okay na na. Lipay kita nga giluwas na tas Ginoo. Lipay kita di na ta mahinukman sa silot. Lipay na ta kay nanata sa iglesia. Nahimo na tang bahin sa lawas ni Kristo. Nahimo na tang anak sa Dios atong iparma atong business. Gipili ta sa Dios nga mahimong anak o gitudlo ta nga maghari. Pero dunay pero. Naiputana dito. Ang ayan bata mahimong hari. Diba? Naidakong problema. Pagkaanak sa Diyos, wala tayong problema. Pero kaya tinguha sa Ginoo, dalhon ta uban sa Ginoo nga mulingkod sa krus. Pero dili ta qualify pa. Dili ta takos. Dili pa ta angayan. Diba? Unsa may atong himuon? Naadiyan tayo himuon mga igsoon. Praise the Lord. Naatay buhaton. Ya gingon dito nga sa sulod nato walay maayo nga nagpuyo. Nabay maayo sa sulod nato? Wala mo iso. Unsa may naara di sa sulod nato sa hulog nato pagkatao? Una, magbahin-bahin. Mabahin-bahinon ta. Siguro, wa ta mo uban na nagbahin-bahin pero nga itong huna, mabahin-bahinon ta kay di ta gusto makikusa sa mga igsoon. Natay na huna, mabahin-bahinon. Dili ta mo apil sa group of sisters nga mga lagad kay di ko ganahan na nila. Diba? Naagingon sa pa, pakigbisog sa atong sulod. Kanunay tang makigbisog. Husto kita. Maayo kita. Lahi kita nila. Unsa pa may naas tong sulod? Kasuko. Diba? Unsa pa man? Pagdumog. Kasalaman. Duntan pagay na to. Sa uban patamnag kawayan. Muna yung nasunod na to. Na ang kasina. Sa pa, naapa ang pagtinguha sa atong kaugalingong interes. Paghigugma sa atong kaugalingon. Pag-isip nga labaw ta kay sa uban. Pag-isip sa atong kaugalingon nga maayo ta kay nila.
Pero ang Biblia mingon, isipa ang uban nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Ganun magubot ang iglesia, ay princess, magikan nga maayo ka, sila dautan. Pero kung mong iisip ka, nga maayo pa na sila kay nimo, away problema. Maunay na sa itong sunod. Kanang mga butanga, maunay nagkinahanglan ta sa Diyos, nga kalayo, nga buot-ot na to. Praise the Lord! Unang adlaw-adlaw, ut-uton kita sa Ginoo. Kinahanglan gyud ng Ginoo ingon nga kalayo muot-ot na to. Maot mong kita. Diha sa daang kabuhatan, walay maayo. Pero sa bagong kabuhatan, diha sa bagong tao, praise the Lord. Naa si Kristo mga Iso. Kunang sa atong imar, adlaw-adlaw, patindugon unta ang trono sa Dios diha sulod sa atong pagkatao. Ana na tong pagbuhat, paggawi, pagpamulong manaagid ilalom sa trono. Katurang na ilalom sa trono makapahimulo sa agay sa buhis. Kaya ang agay nagikan man sa trono. So kung naata ilalom sa trono, praise the Lord, maka-enjoy ta niining buhing agay mga Iso. Tubig sa kinabuhi nga muagay gikan sa trono. Dayon, sa diyang nagagay sa masing kadapin, naapon ang kahoy sa kinabuhi. Nga atong pong maka. Dahil ko ng Ginoo. Kung sa iglesia, maminos ang problema kung makaamgo ta, naway maayo na to. Para kung na sa magtiayon, o pulos kita gusto, adi kita magdao. Pulos kita maayo, bakit? Muna yun pa, masinyor lang ta, kung batin yung hapon. Unang ang Diyos, ang mga babae, labi na karon panahon na naata panahon sa krisis. Naata panahon sa degradation. Busa kinahanglan ang mga sisters mubangon. Sahay natay mga meeting. Ingon na ni, sisters meeting. Kung mahimo, mao ni mga sisters mo apil. Mga igsoon sa daang tugon na ay mga tigitudlong panahon nga ang katawahan sa Diyos mga Israelino pag-celebrate. Di pwede nga dili mo apil tanang gina. Gani, hayahay mo taron. I-compare na to sa una. Kaya magdala matag mga halal, magdala matag baka, karniro, kanding, o wala, katong mga tukmol, no? Pwede hasulan, niya karon ba, bisan ganit ka ng karniro ron. Sa kanding ron, bahal na kayo. Yung magbitbit tayo, samot, nagbaka. Eh, maghimo mata itong mga halal. Kung karon itong lisod. Bisan ganit ng langgam, lisod mo tagdakop, ganito, manakop lang ta. Mamalita, mahal. Pero gitagaan pagkasayo sa Diyos. Wala makaunaw na ta, inigbalik sa Ginoo, gantihan niya ang mga, sa mayang gantihan? Ang mga mananaw. Kanya kining mga mananaw, dili na mo kalit lang sila. Diha na sila sa iglesia lokal diha sa iglesyahanong kinabuhi. Sa atong inadlang pagkinabuhi, makita na nga nakatay gi-overcome. Number 1 na diha ang atong kaugalingon. Mga igsoon, makita na to din ang talanaw. Unsay naa na to, mahimo na tong magamit alang sa pag-alagad na to, alang sa pamatigayon sa Diyos. Praise the Lord! Mahimo takang panalangin sa iglesia ang mga sisters. Mahimo tang kagaan. Dili kay mahimo tang kabukan. Para ba ka na magdayaw o balay? O nagdaghan na
kayo, ibog daghan kayo, bukat mga balay, kay uban ay nangapyot. Imbis mo pasan sa kabugat, ay, ingkapyot man. Unang order na yung tungkuan, may siya, bawasi ang tao. Ano ang bawasan man? Ay, bukat bawasan, tama, nangapyot ng uban. Ang uban, igo na po hinggunit, pero wako pasan. Di ba? Wala na sa iglesyahano na itong kinabuhi mga Yeso. Ginagota, nanatay sumbanan. Doon ay group of sisters nga nangalagad sa mga tinunan sa Ginoo o uban sa Ginoo sa ilahang mga katigay. So kung yun nani ang atong mga sisters sa kabahin, mahimong panalangin diha sa Diyos. Diba? Tayo mga meetings na ay kung sana dayon gikan sa katigayunan na nato magamit nato alang sa pag-alagad sa Diyos. Okay, letter B. Hindi, manamit siya. Di, andiri nga, kire. Letter D. Anak babae Paraon, pagkaiman, pagtulo, pagbansay. Ang anak babae Paraon, ipawag babae sa siling ng ito. Adunay pagbalingong papayusa. Una, ilalagwa sa Moises, dayon ipasunog tinanan ng Moises sa kinanan niya. Sa ulay, siya nila baka ato sa anak babae Paraon, ngayon siya ang iyang anak. Kaya binantan siya ng Moises. Kaya biningon, tungkol ay akong gilubot siya dito sa tubig. Naibalaan akong ibalan sa buwan siya ipatulo. Ang anak ng babae Paraon, sa kaniya, pinagaliman siya isip siya ng palingon na. Dire, 3 to 5, dire. 3. Amen. Adunay ako salamat sa pinapulit sa bahay. Ang kinabuhi sa hingpit na nagsalik sa Diyos. Karon pinahanglan sa ato ang naglain na papel sa kinabuhi sa bahay. Ang papel sa pagbubuhis, pagkanahan o pagkaliman, ang papel sa pagkakay, pagkasunod, pagtukod sa puso, ang papel sa pagtabang o pag-alala, ang papel sa pagkatiman, pagtulog, pagsanay. Pinahagi sa walang yaman, pinabuhi sa bahay, nataw, ikato, ikunan ng Moises, alang sa kalayuan sa Diyos, aron matuman ang iyang pagkalayo darot, na pinanglan ng Ginoo nining kapat kailangan sa kinabuhi sa bahay, na pinanglan siya sa pagkahang maninahan, anak ng babae, nahigpit ng babae o pagkisasa, aron mag-antay alang sa kaluwasan sa iyang katawan, aron sila makatuman sa iyang katuyuan. Amen. Ini makita nato nga anak babae ni Paraon mo ning ikaupat. No? Ang iyang papel pagatiman, pagtudlo o pagbansay. So si Moses giila o giisip sa anak na babae ni Paraon nga iyang kaugalingong anak. So si Moses makita nato gitrain siya sa Ehiptohanon nga kultura, edukasyon, no? Bisan sa military tactics tanan sa iyang pagpangalagan. So kung imong tanaw, dili basta-basta ang nakabot ni Moses. No? Sa iyang kahimtang kay di man basta-basta ang nahimo niya murag inahan niya anak nga prinsesa ni Paraon. Pero nganong si Moses sa dihang nagdako na siya 40 na iyang edad. Ngano man nga naaman siya kasing-kasing nga mutabang sa katawhan sa Israel. Tungod kay siguro sa pag-atiman niya iyang inahan man mo'y nag-atiman niya. Sa gamay pa siya
ro istoryahan si Moses nga ingon ani hitabo, ingon ani kining adinhi nga namuyo imuha ning mga kaliwat nga mga Israelinhon. Kay kung imong tanaw sa diha milakaw siya, misuroy siya, nakita niya tong Israelinhon nga idagmalan atong Ehiptohanon. Nga kita niya iyahaning gipatay. Gilabanan niya tong Israelinhon. Kung anong naaman to siya kasing-kasing, isa may nagtudlo niya nga iyahaning labanan. Unya, lain na pong adlaw, samtang naglakaw siya, nakita ko to niya mga Israelinhon ko nga nag-away. Nya, miadto siya, kaya kung ulanon. Bakit siya kuan nga, pag-away kay soon, rumat mo. Yan na. Pero ilang mo itong usaw, so man, imuha ko may parihason ang itong Ehiptohanon, mong ipatay. Di, nakakita ito sila sa gibuhat ni Moses. Pero wala sila, ang mga Israelino, wala sila kaamgo nga pinagilay ni Moses, huwabot ang ilahang kaluwasan. So tungod niya itong panghitabo, na base niya isumbong si Moses sa ni Paraon, motong mikalagyo siya. Motong nga mihawang siya, tungod siyang kahadlok. Motong napadulong siya dito sa Kamingawan, dito siya sa Midian. Dito gani siya, itagaan siya o asawa, dahil 40 katuig siya dito, ngayon trabaho, no? Banting pakiro sa mga karniro. Motong nahimo na siya, kadugay nga mura yungit na siya, di nakabalo, kaya yung atubang ito, no? Mga karniro, kada adlaw. So, dili ito makita, tungod ni kayang inahan, sa gamay pa siya, hangtod nagdako, mo'y nagkamuma. Pero nganong nakapot mapod niya ang kahibalo niya sa mga Ehiptohanon, no, edukasyon, hapog nga edukasyon. Siguro nag-train din po siya sa labing maayo nga training sa militar, no, sa Ehipto. Si Moses, kung imong tanawon dito sa Lucas, dili basta-basta si Moses kung nakampot sa iyahan. So ato makita ka naman, kinsa may nagtabang niya. Dili brothers, mga sisters. So gipakita dire, dunay upat ka mga babae, diskutan dire. Una, ang iyang inahan nga maoy nagsangko niya, maoy nagbuntis niya, dili gamay nga panahon na. So 9 months hangtod himugso. Then dili pod sayon kay atong panahon na order man ni Paraon nga patiyon ang kutob nga mahimugso nga anak nga lalaki. So kitaguan nila ni. Pero sa ngadto-ngadto mura magnakambo yung inahan nga mura naging 5 tago. Siyempre, ang sentensya ato kung masakpan sila, kamatayo. Motay lang gibuhat, manang gingon dire, murag meeting na lang tong inahan ng gamahan, ilang pamilya na sa kibuhaton na to nino kay pasite. Kita tanan ni urot kita kamatay mahibalan na. Motong ilahan na lang, nakahimo sila nga ilahan ipaano. So, siguro sa ilang meeting, gingnan si Miriam, ikaw mo ilukaw kung sa may tabo ni mo manghon. Sa dihang ato ni siya, ipaano sa suba. Pero ang Diyos, i-arrange naman sa Ginoo kay siya may gamiton aron sa pagluwas sa katawan siya. Kung siguro kung wala dito itong anak ni Paraon nga naligo, mamatay dito, kay maanod naman to. Pero kay naamampod sila dito, mga babae gihapon. So na sila yung mga papel, ang iyang mga ulipon, may mikuha ito, nga pag nakita nila, dayon, ang katopong igsoon, di lang kay lookout siya, maupod siya ay may rekomendar, nga to sa anak ni Paraon, nga kini siya mo'y mo atiman. No, iyahar kong dinahan, no, ni Moses. So din yung mga igsoon, makita na to, unsa ka-importante ang papel sa mga sisters diha sa Iglesiahanong Pilipinas. Diha sa pamatigayon sa Diyos. Alang sa katuyuan sa Diyos. Dili gamay nga butang kining gipakita nato sa Ginoo. Usa kamo pagkuan mo kun sa may papel. So kanang mga igsoon nato
mga inadidara na may daghan na itong mga batanon, no? Mga YP sa atong locality. Mahimo po tang mo-train nila, ingog inahan, mutudlo. Kay daghang mga batanon ron. Noon, halos batanon ron, makabalo yun, mo gamit og cellphone. Pero daghang batanon ron, di kabalo mo gamit og silhig. Diba? May balaan man natin mo sa iglesia. Oh, kung silhig, panilig, hindi kabalo manilig. May paingon mo pag cellphone. Ay, suwito kayo ay. Oh. Na kinsa mang role na anak nga mo tudlo anak. Inahan. Kung ka na nga mga anak, ayaw niyo sobrahag pangga. Bisan pa siguro hayahay. Bisan pa siguro hayahay mo. Tudluin ninyo sa practical na mga pulpako. E dili na sila mahimo unyang kaulawan. Walay nahibalan. Di kabalo manilhi. Di pa kabalo manghugas. Di pa kabalo manlimpyo. Di pa kabalo muluto. Kinsa pa po'y sad-an, anak? Ha? Ginikanan na po'y sad-an. Kay wala tudloin. So tudluan na po sila, base po sa ilang pangidaron. O nakakita karon na naman tas pahiuli. Dili kay tudluan na sige chismis. Ato mga anak, di kay tudluan na to magsigig panaway. Di na to tudluan nga magsigig suroy-suroy. Ang kini nga papel na sa ginikanan. Kita mo matuto nila diha sa iglesia. Una diha sa atong panibalay mga igsoon. Tudluan manlaba. Unsaon, step by step. Di ba? Usa man ka ino na to nga dungog sa ginikanan kung ang imong anak mo adto sa laing balay. Kugihan. Di ba? Pero kung dili gani, mahimo na silang nga may matamay kang ginikanan. Kaya mo ingon mo nagwa gid mo tudloin. Usahay ang ginikanan na lay mabuktot. Ang anak nagsige ra gilikon-likon. Why testimony? Wala tayong panghimatoon. Kanuman? Kay wala nato sila gitudloan. Gagmay pa, wala nato sila giedukar sa mga buluhaton. Parang ako, ini magtapok na ng mga batanon, may balaan mo na nimo yung mga kwan. Tapok ina, astang pugiya ay silpon. Pero ingon ko kuhang silhig, dugaya, di pulihok. Inig silhig po, ay, bisag asar ang padulong. Pasabot, hindi matuloy. Inaunta mga igsoon, naunta makitang kamo ng mga sisters, labi na sa mga inahan o magulang, matrain, dinhi, doon na sila lain-lain og role. Naapo nire ganitong anak ni Paraon nga maoy giingon diri maoy nagkudlo, pag-atiman, pagkudlo o pagbansay. Karon hayahay man ron kay di ba pareha sa una kanang naanamuyo og bukid sa una. Sa una mamuyo bukid sa una panahon karon kadaghanan ron. Wa naman naman sa di naman sa una. Mga line of 70s, 80s.
Ngayon na dito, muna imukan, tugoy kabaw, tugoy kandil, maglatag ng baboy, magmuhang latanan, maglawag, magkabog tubig, pwede naghanang trabahoon. Manglaba, magluto. Nang bukid sa una, nagkaroon na yahay na maglungsod. Way uma. Diba? Way baboy. Way kanding, way kabaw, itugway. Way bangka. Pero labaw pa, kay cellphone na gani. Masuko pag yun, badlungon. Kung na pag inyo ginanganaron, gagmay pa, madaot na sila. So, kung saan pa na di mo biyaw-yaw, ikaw nagyapoy, naghimok nga maproblema sila sa unahan. So, ginauta nga diha sa iglesia, mga sisters, magtagad po aning kahintanan. Kita maoy look out. Unang susihon kay daghan na ba usahay mga batanon, di pa kabalong lumang, di pa kabalong manluto. Kana siya sa praktikal na siya nga bahin. O niya sa pikas po bahin sa atong espirituhanon, itagad pa po sa mga ginikanan. MR, basag Biblia, basag mga life study messages. Dayon dasigon po nga mo apel og mga meetings, small group meetings. Ngano man ni kinahanglan man ni? Kay kitay mo matutok nila. Kay kung dili sila matudloan, lisod sila gamiton sa Ginoo. Usahay mga batanon ron, halos doon na lang ang tungag adlaw katulog. Sa unang panahon na mo, bisan sa bukid pa, dili pwede. Matulog ka. Maniunto man sa una, alas 11:30. Makatulog usang oras. Kaya sa una, alauna, mubalik na. Alauna, imidya, mubalik nagtrabaho. Pwede ka mo pahuway usa ka oras. Nagto sa isa ka oras kung tunga. Mo trabaho na. Pero karon ang mga batanon ron, gikan udto matuog hangtod alas 4 hapon. Diba? Giduka kay ini kagabi po dugay matulog ito sa cellphone man kag nagbasa og life study, nagbasa og Biblia. Diba? Nang saan man nato kung ingon na nagkaintang. Daghang butang na miss nato, daghang trabaho gawa nato palihog tungod kay wala nato matagad ang oras. Akin sa may mo tanaw na. Ang mga ginikanan, labi malamang yun, mga sisters. So, hinauta na unta, kini nganong atong himuon ni siya para matagbo ang panginahanglan sa Ginoo. Wa gani nato siguro atong mga anak itudluan nato sa paghalad. Diba? Kaya kung di man nato matrain sila sa gagmay pa, lisod na ginainit ka na. Wala ako dili ko malimot na sa among ginikanan sa una, sa mga uban idaran. Nga ila ginahimong sanglitanan ni siya nga ang kahoy kung gamay pa. Kung balikog, pwede pa nimo tanuson. Pero kung mudako na, di na ginahimo matanos. Nga naman, mabalik na. Ay, kadagko na, tuloy mo sukol na. Makikaway na. Pero, kung gamay pa, gitrain nimo, gitudluan nimo, gimatutok nimo, praise the Lord. Dili na ka magproblema nimo. O asa po na sila maadto, dili na na problema. Kung dili, mahimong panalangin sa iglesia nga ilang adtuan, mahimong panalangin sa mga balay nga ilang adtuan o puyan, adto ba sa mga igsoon sa pagtuo, adto ba sa ilahang mga iyaan,
So, uyuan o mga kaliwat nga naman, gitrain na to sila. Pero kung wala, di man siguro madritso, pero padungog-dungogon na lang. Dunggo na lang ka, may baboy. Kaya ini kadako, pwede rin ibaligya. Diba? Sakit pero na. Nga, kamu mo na tinuod, kung dili na to, mabansay mga iso. Nga na si Moses, nagamit siya sa Diyos, nabansay siya sa tanang aspeto. Busa maglaon ta, manginaot ta, kaluyan ta sa Ginoo mga igsoon. Labi na tang mga sisters, nga unta makakita ta nga kamo mo ikinahanglan alang Dios sa pagtagbo sa panginahanglan sa Ginoo, labi na niining sitwasyon nga nata sa dili nga kita. Okay. Ato ang closing. Dire nga ro sa right side. Sa Genesis 3:1-6, makita nato ang gigamit sa tanas sa iba, ang kinabuhi sa babae, ang mahalong ang kinabuhi sa lalaki. Kasabot gani gigamit sa tanas ang kinabuhi na alang sa kalipay sa tao, aron patyo ng kinabuhi na para sa kaluwagan. Apan gigamit sa Diyos ang kinabuhi sa babae, aron mahan ang para sa kinabuhi. Pagkukulo na nagbabaw para sa Maria. Sa panahon na limo, iwanan ang Panginoong Jesus, igamit ang sa Maria. Sa iyang ilansa kong doon mo, nagiminos ko ang Maria, Ama. Tawag pa sa bukag sa iyang pagkabanhaw. Nagpakita ang Panginoong Jesus sa Maria Magdalena. Tanang Maria, igamit sa Ginoo, aron magtuman ang iyang katuyuan. B, dire na side, left side. Third B. Sa panahon sa pagkabos sa kahayag sa usap ay ginawang panahon. Sa kanan sa ulo ng mga babae o lalako sa taas sa panahon kaya ginawang siya mas uyaman siya. Lagi sa pag-uul usap sa mga babae. Ginapagawan sa Ginoo ni Satanas sa pagkabuhay siya na kailangan sa ulo. Luyo. Si. Matakot ang gayon na nagalit sa tanas ng mga babae. Adunay araw sa iglesia. Apan matapos gayon na naglinis sila sa Ginoo. Adunay alawasa ng dinatawag nila sa Ginoo. Magamit kausap siya sa kinabuhi sa babae. Aron maluwas ang sitwasyon sa kinabuhi sa iglesia karon. Dili makita nato sa Genesis. Na gigamit ni Satanas iba ang kinabuhi sa babae aron mupalong sa kinabuhi sa lalaki. So, ato makita din mo ni pagbisita ni Satanas kang iba. Dahil nga time si iba gigamit ni Satanas aron mapalong ang kinabuhi sa lalaki o maulan o mapatay ang kagamitan sa lalaki. Ingon dire, gigamit ni Satanas ang kinabuhi nga alang sa kalipay sa tao. O ni ang babae, aron patyon ang kinabuhi nga para sa katuyuan sa Dios. Apan gigamit usab sa Dios ang kinabuhi sa babae aron matuman ang usa ka butang para sa kaugalingon niya.
So, ipakita din sa pagungtugon si Maria. Gigamit sa Diyos, ipanganak ang Ginoong Hesus, gigamit sa Maria. So, dunay kita din ay pagtulunan din dili lang yung usa ka Maria, dunay unom ka Maria. Dahil sa diyang gilansang o gilubong ang Ginoo labing minos dunay duha ka Maria nga naa. Labaw pa, ingon rin. Sa buntag siya pagkabanhaw, nagpakita ang Ginoong Hesus kang Maria Magdalena. Tanang Maria gigamit sa Ginoo aron matuman ang iyahang katuyuan. Dahil ingon din base sa kasaysayan, kini nahitabo ang kahimtang sa butang na may kalabutan sa Dios. Nindot kaayo. Ingon diri sa tanaman sa ilin panahon sa pagbag-o sa kahayag sa usa ka mayang panahon. Muhiusa si Satanas haron kuhaon ang mga babae o kadaot ang kahimtang. So, kantayanan po sa mga sisters. Sayon ra sisters gamiton sa Ginoo, sayon po gamiton sa yawa. So, kinahanglan ta mubarog sa kilid sa Ginoo. Kinahanglan ta nga musalig kay kinabuhi sa babae, kinabuhi nagsalig. Pero sa kabahin, weak nga sudlanan ang babae. Busa mo nang isgutan gani nga magmabinantayo ta. So dinhi makita nato ang kahimtang nga moani sa tanas sa mga babae. Ingon dire sa taas nga panahon kay naibalo siya nga masuyag sila. Pinagi sa pagdulusar sa mga babae, ipakaulawan sa Ginoo sa tanas. So, naitabok ni sa bagong tugon, sa diha nga nahulog man ang tao sa pagbisita ni Satanas nga kang iba, pero napalugwa po, nahimugso po ng atong manluluwas, ang atong Ginoo, pinagi sa pagbisita po sa Ginoo kang Maria. Amen. So, dili makita na to, bisan sa panahon ni Paraon, nga ang mga babae, bisag iordiran na sila ni Paraon nga ipapatay ang mga laki, pero wala silang maminaw sa tingog sa hari, kundi doon na sila pagpaminaw sa Diyos, kung na sila kahadlok sa Diyos, na bisan gani, nangitak silang paagi, na di sila madiin. O nang ingaw nila, sa umangod nga, sa diyang paipalon namin, kay na mga anak, lahing manggod kay ang mga Israelino aptik manggod ni sila, likon manggod ni sila ng babae, no? Nikabot na mo, naman, anak naman. So, salamat sa Ginoo nga makaamgo kita. So, daghang panahon nga mga sister gamiton po sa kaaway, mo na yung iglesia maggubot, dunay kasamok, labi na kining hatod-hatod ng mga istorya. No, kinalang kabalo ka nga mukit, no, ug mga pulong, dili ka ipasapasa na to. Labi na ron, nasayon na kayo tungkol sa social media. So, hinaot ta, naatay mga problema, dili kayo pahungaw na to diya sa social media. Imbis kung wag mahibalo na lang. Dito na, ipahibalo na to, ipandira na to, mamuni muna. So, likayan na to na, kay gamito na sa kaaway, kung mukos na kadaot, diha sa iglesia mga igsoon. Sa magmabinantayon kita, dili kita mahimong mapasagaron. Lugingon dire, sa matag higayon, magamit si Satanas sa mga isang babae, dunay kadaot sa iglesia. Apan matag higayon, gamiton sila sa Ginoo, adunay kaluwasan. Nagatanaw kita sa Ginoo nga paggamit na paggamiton usab siya sa kinabuhi sa babae aron maluwas ang sitwasyon sa kinabuhi sa iglesia. So ngato ang ingno nato diha sa ato iglesia, labi na sa atong mga partner, katong mga minyo, no, kon ang mga asawa kusganon diha sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, kanang mga bana madala na.
o mga sisters nga mo'y husganon diha sa iglesia. Kuhan sila, makadasig sa uban para nga ang iglesia mahimong magmakusgano. Kapan kundi pod kabantay, basin mo po'y makaingon sa kagubot, kasamo diha sa iglesia. Busa magbantay kita mga igsoon. Wa naman tayo kurente eh. Okay, sa 3. There is a right side. Sa katimaan sa kaulawan, walay duwa nga nagawas ng asawa ni Lot gikan sa kadalaw. Klaro kayo kini magipadayag kung walay makapahugan ng tao nini. Apan sama sa atong nakita, ibalik siya sa pagtanaw gikan sa likod sa iyang bana kung nahimong nga aligid sa asin. Ang pagkaligid sa asin sa asawa ni Lot, napasabog na nawala niya ang kagamitan. Nahimong siyang limaan sa kaulawan. Kung ang asin na sa forma sa polvo, hindi makakatagay. Ako kagamitan mo ang pagkakay sa mga nairubyo, hindi kaugaw sa kalibutan. Isan pa kung mawagkang ang maunami, napasabog ini sa mga asawa niyo, nawala ang ating kagamitan. Isip sa katawaran sa Diyos, asawa niyo punta, unong sa limit, asin, o makahimo sa kapatay sa mga katrumyo sa kagaraw na nalibot na niya. Apan nawala niyang lamig, mahimo siyang walay kagamitan. Mahimo siyang limaan sa kaulawan. Ang anihing maligid sa asin diligato, kaulawan ni, dahil kaulawon alam sa usap mga kutuo, ang mahimo sa kapatay na ligid sa asin. Nagkalog sa kawawas ng hangin, alam lamang sa pagkanto. Ini pakita din ang kahimtang sa asawa ni Lot. Because of her love for the world. Tungod sa iyahang paghigugma sa kalibutan. So, ato makita si Lot, pag umangkod siya ni Abraham. Sa dugay nila kuyog-kuyog, nadato naman sila, naghanap naman kayo sila kahayupan. So magpakiro tong mga tauhan ni Lot. Mag-away sila dito po sa mga tauhan ni Abraham. Iyahang uyuan. Kaya pag umangkon man siya ni Abraham. Mota yun si Abraham, murag pigado naman siguro ng lugar na to. Mura na may tagsamok sa ilang mga tauhan. Sila wala magproblema. Pag umangkong kuyuan. Pero kila mga tauhan, mag-abot-abot naman sila. Sa may siguro magbulag ka. Ikaw pili o asa ka nga napita. Itagahan niya higayon si Lot kung mupili ka sa siya. Sa iyang ipili niyang kapatagan sa Sodoma. Iya siya na kuwan kay maayo man dito. Usahay din nga itong pagpili, dili maayong resulta. Tagaan daw ta sa Diyos o choice na mong pero usahay mamili man ta nga maining patag ini, maining sa kong hayupan, maining kapita. Pero sulahi, nahimong problema ni Lot o sa iyahang panimala. Dini, makita po na to, wala po diskuti o kinsay ngalan, kailan o kinsay ngalan sa usawang Lot? Wow, kailan o? Gusto mo masayo? Wa mo kailan sa asawa ni Lot? Wa mo din i-record kinsay ngalan? Babae din na siya, kay asawa man. Pero, ang asawa ni Abraham, di-mention man, Sarah. Pero kang Lot, wala. Dili magod maayo ang iyahang kaulawan man. So, di makita din usahay dahil sa itong pagpili. Sumala sa itong tinanawan. Sumala sa itong kaugmaon. Dito, si Lot nagpili. Una, ang nahitabo ni Lot, nabihan po na siya. Katong gisulong ng 4 kahari sa 5 sa sulong sa 4 kahari. Pero sila 5 lang kahari itong
iyang nagkuhan dito, gipilde. Nabihag na si Lot. Pagkahibalo ni Abraham, motong iyang igukod, motong nabawi niya, na-rescue niya. Imagine na, iyang kalaban, 4 kahari, gipilde ni Abraham, pila na kung iyang tao. Nabawi niya ang mga katigayunan, mga inagaw. Unang usahay, kita din, tagahan to pagpili, pero kung dili diay ang atong pagpili, sumala lang sa atong tinanawan. Sa unahan, tunay dili may resulta. Unang dinhi na, may daghang mga sisters nga dalaga pa. Iyuhan ninyong pili, dili na ninyong choice ninyo. Kaya kasi may mga kani, kay guwapo. Kani kay anak yung trabaho, secure na. Kani kay kwartahan ni. Diba? Kinahanglan makampugin mo. Praise the Lord. Makampugin mo kung isa. Kay naatay pagpili, sama ni Lot. Nahiagong siya sa dili mayong kahimtang. Dayon, dili lang siya, kung dili iyang pamilya, na-influensyahan. Diba? Imagine na, ilang istorya, human naman itong istorya to si Abraham na hukman na ang Sodoma. Dayon, doon ay tuway manulunda, duha ka manulunda, niadto dito sa Sodoma. Nya dito gingnan si Juan na kinahanglan mo kalagyo sila umagyo sa pagkaumagyo sa iyo. Dahil nahibalaan man sa mga tao dito Sodoma nga nasa bisita na duha ka manulunda. Nya kaya Sodoma grabe naman pagkadaot. Ingon naman tong sila nga asan man tong imuhang bisita diri. Okay. Ang Sodoma nahimo naman tong mga muyog dito, mga bayot naman. Daghan. Ingon pagani si Lot nga ayaw niyo gilabti na akong mga bisita. Kung gusto mo na ako'y anak na babae, siya na lang. Hasta po si Lot, nadaot na. Sa nagkagihatag na lang niya yung anak babae. Labi, sa lakton mga igsoon, gipasidanan na sila. Dahil naman nulunda diha. Otong pila may istorya, ipahibalo kay ubang anak ni Lot nga minyo naman dito Sodoma. Isultihan niya nga hukman sa Dios kining mao nga syudad Sodoma Gomorra. Pinagi kalayo. Niya kaya mga anak sa pagkap. Joke. Naa dito? Yan siya. Para nila tiyaw-tiyaw ra ang isulti ni Lot nga mo to ang mga anak. Na maayo na sila pagka umol sa Sodoma. So, pila may istorya pagka sa yung kadlawon dyan, sa yung buntag, ang manulunda, i-force na kayo na mag-alanganin magsihog mo. Gawas mo kung gigunitan ka mo, bunlot din siya. Haron makagawa siya o ganyan duha ka anak nga babae, iyang asawa. Nakaroon si Lot, ang asawa ni Lot, misunod sa likod. Niya, nagsige na iglingi. Kung sa may iglingi? Una, iyang anak, iyang mga apo, iyang balay, iyang kaptangan. Di ba? Niya, kita ka naman silang instruction sa manulunda, nga mo kalagyo sila, dili yun mulingi. Ay, naglingi-lingi. Kamu mga iso, nung mo kita ka instruction sa manulunda, di na mo lingi. Siguro ka ba utang mulingi, kaya naman. Ang imong anak ko dito, apo ko niya. Kaya pinanggat ko rin apo kaysa tinod anak. Lingi-lingi, siya iyapan katigayunan. Iyahang balay. Wah, biya bisag sinina. O may malita, bitbit. Diba? Busa sa paglingi niya, nahimo siyang haligi. Nahimo siyang kaulawan. Ang asawa ni Lot naluwas.
pero dili hingpit. Naa siya sa dapit sa kaulawan. Nahimo siyang haliging asin. Di na po matimpla. Timpla niyo rin sa na kaldero, haliging naman. Pero pwede mong tail-tail ka dito. Hindi na patil. So, systems mo na eh. System mo na eh. Bantayan po. Di ba? Kung nagsama ka ito minsahe, gamiton ta sa Diyos, gamiton mo ito siya wa. Na hindi makita na to nga ang asawa ni Lot, naluwas na uta. Sugod naman sila. Pero kay milingi man siya. Oh Lord. Pwede nga. Straight to the point. Milingi diri, nabi anak dito. Waman iskutan bilang anak niya, pero na siya yung anak dito. Ano siya po, naminyo man. Bisan gani si Lot, alanganin gani, kung gani siya ibundlog na lang siya. Kaya ngayon, kasing-kasing nga naging Sodoma. Nausahay na itong kahintan, kita mga eksor, itong kasing-kasing usahay. Yan na po Sodoma. Usahay kita, ningkamot si Tagmayo para sa mga anak, para sa apo. Mananom para sa apo. Kaya, tiguang naman, apo na lang. Wagi mo yung mananom, kaya para din sa iglesia. Mamuhi ka, kaya para din sa iglesia rin. Para sa anak, apo. Nakapagyan na itong kasing-kasing, hindukot sa Sodoma. Kung ang atong kahintang, usa ni siya ka-warning, usa kapasidaan na to, kung maglingig-lingig ta sa atong kahintang. Diba? Lamig pa magong kalibutan. Parang makita na to dire ang talanaw. Nahimo na siyang haliging asin. Nahimo na siyang ilhanan sa kaulawan. Kunayon pa sa diha ang asin, mahimo siyang powder, gapo siya. Puslanon siya na itimpla. Pero mahaligi na, nasa alo pag timplaan eh. Til-til rin timpla. Mahimo tang dili na mapuslanon. Ingon dire, the more that salt is ground into fine powder, the better it function. No? So kung mahimo tang powder, ano bang mapino tang asin, malabi pagkain tang mas labi kay tang magamit. But no one uses salt in the form of a pillar. Okay, may taghaligi. Isod na may timpla. Kaya ipakita ni sa Mateo 5:13, nakitang gianak na pag-usap, kitang naluwas, mga asinta sa yuta. Kaya ang atong kagamitan, ingon dire, our function is to kill the germs of this corrupted world. Sa itong kagamitan, mao ang pagpatay sa kagaw ni ining kalibutanan. So, ingon dire, however, if we become tasteless, pero kung mawala na kalami, ingon niya din so, ingon dire, it means that we, like Lot's wife, have lost our function. Ingon dire, as one of the people of God, Lot's wife should have been filled with a salty taste and been able to kill the germs of corruption around her. But she lost her taste and became functionless. She was a sign of shame. So siya kailangan sa kaulawan. So kung mawala naglami ang asin, mawala na tag gagamitan. So dire ta mga igsoon, dire aside out 4. Mga tao, hindi
isgutan dire 14:25, dunay dakong panon sa katawhan nga nagsunod-sunod niya ug nilingit siya ug niingon nila, kung may muanhi nako og dili magdumot sa kaugalingon niyang amahan og inahan og asawa og mga anak og mga igsoong lalaki og mga igsoong babae og labot pa bisan sa kaugalingon niyang kinabuhi sa kalag, dili siya mahimong tinun-an ko. Bisan kinsa nga dili mo pas-an sa kaugalingon niyang cross ug mosunod nako, dili mahimong tinun-an ko. So kuan ko dire sa 34, 35. 33. Pusa ino ni anak sab ang tanan dili mo biya sa tanan niyang kaugalingong katigayunan, dili mahimong akong tinunan. Pusa maayo ang asin, apan kon mawad-an lami ang asin, unsa may makapabalik sa kaparat niini, dili na kini mapuslan sa yuta o sa punduhanan ba sa abono, ilabay nila kini sa gawas. Kadtong dunay igdulungog makadungog, pamatia siya. So mga igsoon, makita nato dinhi nga ang pagsunod sa Ginoo, duna gid siya bukti. No? Duna gid siya kapalit. Gingon dinhi ang mga tao nga dili hingpit ang pagsunod sa Ginoo. So dili gamay ni, kay gingon sa Ginoo kung dunay buot mo sunod nako, kinahanglan ingon niya dumtan. Dili ko pagdumot nga kanang nasilag ka o kasuko, kun dili kini mo mahimong kaulangan sa man amahan, inahan, anak, igsoong babae, igsoong lalaki o bisan pa ang iyahang kaugalingon, dili siya mahimong takos. Busa dinhi ato makita ng Ginoo, kinahanglan litang mosunod niya bugos gyud. Walay mahimong kaulangan o di ta maka imo lang dahilan nga magukoy amahan, yan isod mo wala ko, napukoy inahan, napukoy mga anak, napukoy mga usadiha, katigayunan, daghang pasangin. So gipakita dire nga bisan gani day nga atong kaugalingon, dumtan pagyud nato. Ngano man kay mahimo man ni siyang babak, tanang makaulang di ay nga naghimo naton dili ta bugos ngadto sa Ginoo, ato ni siyang dumtan. Dili ni siya mahimong alibay nato mga igsoon. So haron mahimo tang takos nga tinun-an sa Ginoo. Hinapunta nga ang Ginoo maluluyon kanako, haron dili ko magwali sa uban nga ako mismo mahimong usa ka mawala. Hinautosan nga magmaluluyon siya sa tanan niyang pinalanggang igsoon. Kinahanglan din nato usa ka pulong nga makapapukaw aron dili kita malibog. No, bisan gani si Brother Lee, no, sa iyahang pag-isgot ining minsaya, nag-ingon bisan siya, bisan ako nga nagsulti. No, kung dili ko absolute sa Ginoo, dili ko bugos sa Ginoo, dunay daghang butang nga mahimong hinungdan makababar. Gani usa sa mga tinun-an sa Ginoo, sa dihan mosunod siya, niangyo pa siya sa Ginoo. Ginoo, tugote sa kong muli sa kong balay, haron sa paglubong sa akong amahan. Di ba? Pero sa may gitubag sa Ginoo, kung kita na to, sige, kay inuro ba ng amahan niya, ilubong, at tuwa sa uli asa, balik lang. Pero sa Diyos Ginoo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa kaugalingon nilang pinakay. Ingon tago ko'y batasan ng Ginoo. O mamoy concern na amahan ng nila kong namatay. Diba? Yan kita, daghan kitag alibay mo lagi ang punto mo rin isgutan sa Ginoo. Kana bang pagkabugos na to, absolute ba ka sa Ginoo? Bisan ako sa kong kaugalingon. Nagayon ko sa Ginoo, daghang butang Ginoo nga dili ko absolute. No? Orang makita ba nato ang kahimtang ba nga matag usa dula tay paytunon. No. Nga masusi gyud sa Ginoo ang suludnon natong mga motibo. Atong tinguha sa atong kasing-kasing, atong tumog, atong pangandoy para bagyo sa Ginoo. Bukos bagita para sa Ginoo.
Usahay daghan man kong dahilan, no? Usahay atong trabaho, usahay atong negosyo, mga anak. Kuna ilisgutan dire. Nya dire kay bisan pagani nga atong kaugalingon dumtan. Ngano man kay nato din kaugalingon baba ni siya. Ginganlan gini si Ginoo Satanas. Di ba? Si Pedro maayo man ang Pedro. No? Siya kaluyan ang taka sa Dios Ginoo, di ta na may tabong nimo. Concern gud siya sa Ginoo nga di ta matay. Ya? Pero lahi man tubag si Ginoo, Ginoo pahawa sa Satanas. Na Satanas man si Pedro. Maayo man tatong yan tumong ano man. Tungod kay kung mubabag siya nagpasabot nga hibabag siya nga dili mamatay ang Ginoo. So kung di mamatay ang Ginoo, di ta maluwas. Kung dili mamatay ang Ginoo, dili ka paambit ang iyang kaugalingon kanina to. Kung dili mamatay ang Ginoo, di siya kabatong iglesia. Di niya mabatunan ang lawas. Di matuman ang iyang tuloy, ang iyang walay katapusan tuyo. Busa, bisag maayo din yung nahuna ni Pedro, Satanas dito. Ato muna kung Satanas, kaya naman dautan. Kung maayo, no? Kini iyang Ginoo, kaya maayo din eh. Diba? Tungod kay sa pamatigayon sa Dios, walay bisan gamay nga gikan sa atong natural, hulog natong pagkatao, daang natong pagkatao, ikatampo nato sa buwas. Mo gani nga kinahanglan tag cross. Kinahanglan ta muagi tag kamatayon. Kinahanglan mamatay ta mo nang isgutan sa atong MR, bisan gani sa atong Bible reading. Deuteronomy 4 24, si Jehovah kalayong nagaut-ot o abugbuan. Ut-uton ta sa Diyos. Kining atong tibuok pagkatao. Pero di man gud madali. Kay muriak man kita. Sukol man ta. Kuriklamo man kita. Kunang buhat sa Ginoo, dugay. Nahinay man. Usag ipakita dire, nagkatong dili hingpit sa pagsunod sa Ginoo mahimong walay pulos. So kung dili kita pugo sa Ginoo, mahimo tang walay pulos. Ingna ko, pila na lang Dios ka Kristohanon karon ang tinuod nga mapuslanon sa kamot sa Ginoo para sa pamatigayon sa Dios. Kadaghanan sa mga Kristohanon nahimong walay pulos sa pananaw sa pamatigayon sa Dios. Sama sila sa asin nga walay lamig. Ngano ang makapawala day nato pulos, ang dili day nato pagka bukos o absolute nato sa pagsunod diay sa Ginoo. Daghan patag daghan patag reserve, daghan patag gitaguan, daghan patag gibilin sa atong Ginoo. Yang Ginoo tapuson mong kita. Muna kung mo makig-away kita, musupak kita, muargyo kita sa Ginoo, mureklamo kita, di pa po tapuson sa Ginoo. Diba? Pero, musugutag sa dili, tiwason sa Ginoo ang iyang trabaho. Ano sa man niya tiwasa? Kung dili mahuman ron panahon na sa iglesia, tiwason niya unya dito panahon sa angit-ngitan. Amo to'y tulo kadapit diri atong padulngan. Sa Mateo 25:30 ningon ng Ginoo nga walay nga dili mapuslanong sulugoon ilabay sa kangit-ngitan sa gawas. Ang kangit-ngitan sa gawas dapat usab mao katulong lugar. Kinahanglan din Dios maukyab nato maukyab nga sa tibuok pagpadayag bahin sa tao sa balang pulong dunay tulo kadapit, usa para sa kaluwasan, usa para sa pag-antos o usa para sa kaulaw. Asa man ang asawa ni Lot, bisan pa man nga naluwas siya, naa siya sa katulong dapit. Ang dapit sa kaulaw mao ni ang pagtulunan ni Ginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Lucas. Ayaw sulay o kontra ni ini. Ay nagkontra ni. Asa man ang asawa ni Lot? Naluwas na siya.
No? Pero dili siya hingpit na luwas. Nahimo siyang kaulawan, nahimo siyang haliging asin. Sama na to. Naluwas na ta. Praise the Lord. Apan kung dili ta mahimong mananaw, dili ta mahantong sa Diyos nung kinabuhi. No? Adto po ta sa dapit sa kaulawan. Unsa man siya? Init-initan. Mao na sunod na tong week, MR na to. Mao na ang sana, mao na ang iyahang silot. Niadtong walay pagtagan sa Ginoo. Niadtong dili absolute na misunod sa Ginoo. Mga igsoon, naluwas na ta. Praise the Lord. Nakataron sa payuli. Muna sa itong imar, inumdogo, nakataron sa iglesia. Haron nga, gitudlot ta mahimong hari, pero kinahanglan, bansayon pa ta. Asa man ta bansaya? Asa man ta andama? Dinhi ini panahon na sa iglesia. Nya mahimo ni tang hari nga supakiro. Supakira. Lisod pod. So daghang mga butang nga kinahanglan ang Ginoo mo trabaho sa atong sulod. Muna matagusan nato, muduol kita sa Ginoo. Kanunay kita mo kontak sa Ginoo. Maghinulsol kita. Magayon kita pasaylo sa Ginoo. Musugid kita. Sa atong mga kakulangon, kaluyahon, mga Iso. Makaamguta na wala tay kahimuan. Pero si Kristo makahimo nga niya sa atong. So gingon dire, ulibasa, mga magtotoo nga nagpuyo sa kalibutan sama sa mga tao sa kalibutan o nangita sa pagluwas sa ilang kalag. Sautan niyo mga igsoon, magtotoo nga nagpuyo sa kalibutan sama sa mga tao sa kalibutan o nangita sa pagluwas sa ilang kalag. Sundan niyo. Mga magtotoo nga nagpuyog sa kalibutan, sama sa mga tao sa kalibutan, o nangita sa pagluwas sa ilang kalag, ilang kinabuhi sa kalag, makasinati o kaulaw sama nilo, wanan. So dinhi, mga magtotoo ni, pero asa man ta nagpuyog? Na ining kalibutan na. Dayon, gusto na to isip ang atong kinabuhi sa kalag. Unang isgutan, na bisan kinsa nga muluwas ang kinabuhi sa kalag, mawad-an ini. Mawad-an ta ug gantes o malabot nga panahon. Pero bisan kinsang mawad-an sa kinabuhi sa kalag, no, makabaton ni ini. So, pasination ta sa Ginoo kalisod. Makalabang ka na, muna yung pa, dawaton ni mo na, unsa man, wala ni mo gisip ang kinabuhi sa kalag. Kung dili, nawad-an ka sa kinabuhi sa kalag. Anong enjoyment sa kalibutan, anong isgutan na sa tungkuhan, anong mga sports, no? Bisan karon sa cellphone, sa YouTube, sa sana daghang pagtaon na nang naasakuan nga usay makakuha sa panahon nato sa Ginoo. Sa telebisyon. Una nga magampo kita sa Ginoo nga ma-overcome nato na mabatukan nato ng mga butang. Bisan gawi sa atong pagpamiste, no? Usahay muratag sa kalibutan. Atong pangandoy parehas sa butas tao sa kalibutan. Atong tinguha, mura na putang na sa mga kalibutan na niya punta. So mga igsoon, bisan pa sa mga batanon, atong pag-eskwela, para asa man na. Para nga doon na tayo mayong kaugmaon, para ba doon na tayo mayong trabaho pagkahuman, aron inignaan na ta, magkapasigarbo na ta, nga nanatay na kong sweldo, pasigarbo na ta, nanatay balay, nanatay mga kaptangan. Atong giluwas ang atong kalag. Naghatag pangandoy, pero para asaman, dili para ni Kristo sa iglesia. Muna magampo ta nga may nahinay ta
pagka-kambyo, pagka-usab gikan ining mga butang. Karon gingon re, dili ang panahon ang pagluwas sa kalag nagpasabot sa pagdumili sa pagsakripisyo alang sa Ginoo. Ang mga Kristohanon nagluwas sa ilang kalag, ganahan makatagamtan sa ilang kalipay. Pabitanan kami sa sulong namin kadabulan whole night prayer. Gawas anang weekly prayer. Pero obserbaran ka na ako para sa prayer, gamay na kayo manambong. Kapoy gining magampo. Maglingkod na gani, di ba gani muluhod? Samot ng pagluhod. Pero unsa man na siya? Giluwas na to itong kinabuhi sa kalag. Di ta gusto magantos ang atong kalag. Pero kung atong batukan ang atong kalag, handa mo sakripisyo, makakaplag ta sa malabong mga isyo. Karong dili lang ang panahon alang sa mga Kristohanon nga makatagamtan og psikolikal o kalibutanong kalipay. Panahon kini sa pagsakripisyo sa atong kalag, sa atong psikolohiya. Basta kini makapadayon sa atong pagkabuhi, higo na. Dili na to kinahanglan pangitaon ang psikolohikal o kalibutanong kalipay. Ang duha sa Lucas 17:34-35 nagpasabot duha katinunan sa Ginoo usa ang kuhaon ug usa biyaan. Ang kuhaon siguradong dili sama sa sawa ni Lot. Ang biyaan nga tinunan sama sa sawa ni Lot. Kini usa ka seryosong ulo. So nana ni siya ay kalabot sa paglalit. So kung dili taanda mo sakripisyo ang atong kalag. Yan, kalag gusto gini pagkaon, diba? Gusto gini ka nang lingaw-lingaw. Kapoy kayo mo basag iman, kapoy basag Biblia, kapoy basag life study messages. Pero makagugol tagtas panahon, television, sa YouTube, asa pa nang kubag na diya nga atong tanawon nga makalingaw na to, mga sports. Kana atong giluwas ang atong kalag. Dili gustong matantos mo sakripisyo. Kana pagbasa, kapoy ka po na. Pero kinahanglan batukan. Dili na to luwason ang kinabuhi sa kalag. Nagisgot din sa paglalim. Gani gingon niya, duha nga nasa uma, ang usa gilalim. Siguro ang usa, muna ingon pa, bisan sila, gingon dito, may gingon dito nga, nag-ampo ang duha, ang usa gilalim. Gingon dito, duha sa uma, ang usa gilalim, usa gibilin. Nga samtang nagpaabot sa Ginoo, nanginabuhi. Praise the Lord. Kung nanginabuhi sila, normal nanginabuhi. Pero ang usa, nanginabuhi, nga wala makupahe siyang panginabuhi. Nanginabuhi, nanguma, pero nag-enjoy sa Ginoo. Nanguma, pero sama, wala niya luwasa ang kinabuhi sa kalag. Wa siya magpasinulot sa kalibutan. Abot ang panahon, nagkinabuhi siya sa madawong kinabuhi, gilalim ang usa ni bining. Gingon dire, siguro katong malali sama sa asawa ni Lot. Siguro. Ingon na kayutan. Duha ang nagaling. Gingon to, babae man duha nagaling. Nagpasabot ni sa panginabuhi, pagkaon. Samtang nanginabuhi, sister, trabaho, pero ang isa, base, nakupahan sa trabaho. Nakupahan sa pagkaon. Nakupahan sa inadlaw panginahanglan. Usa gilalin, ang usa gibilin. Duha na tulog. Siguro, yun na, kasi magpiayon. Ang usa gilalin, ang usa nabilin. So, gipakita kini nga kahimtang. Dahil nagagad ni sa ato karong kahimtang diha. Mga igsoon, kitay mo susi. Sa atong kahimtang, ipasusi na to sa Ginoo.
daghang pambutang sa atong pagkatao nga angay pangbatukan. Ang mga anak sa Dios nga wala magpabilin sa Ginoo sumala sa pagtudlo sa Dios. Ang mga anak sa Dios nga wala magpabilin sa Ginoo sumala sa pagtudlo sa pagdihok, mahimong mapakaulawan sa pagbalik sa Ginoo. Kita nga nasa payulit sa Ginoo na sayon sa sulod nga pagtudlo sa sulod sa pagdihok. Kinahanglan lang natong isulti, amin Ginoo, nagpabilin na kunimo sumala sa imong pagtudlo sulod pagdihok. Kinahanglan natong magpabilin sa Ginoo, ingon ini nga pa. Mga igsoon na natay dihok sa sulod. Na natay anointing spirit nga nagdihok, nagtudlo nato sa tanan. Kinahanglan lang tayo maminaw kahit musulti siya namin. Ingon kita, amin Ginoo. Ikontas Ginoo sa atong kahimtang. Mulong siya sa sulod nato. So, inaota makamgo ta unsa ta ka importante mga sisters diha sa pamatigayon sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Dayon Ginoo ni Son. So, ang atong kahimtang apil ni sa pagmili sa kinibuhi kalang mga igsoon. Tiwala sa kahigan. Apil na siya. Kaya kung di ta magpamili, magkawas na naman. Salamat sa Ginoo. Apil na siya mga igsoon. Okay? So, dili ipakita ang kinabuhi sa babae mga igsoon. So, dili natin makita ang unang bahay, dual, no? Dual ang magamitan sa kinabuhi sa babae. Una, sa positibong bahay o sa negatibong bahay. Sa negatibong bahay, gamiton kayo babae, no? Pero sa negatibo, igamit sa ni Satanas alang sa katugay mo din alang sa pagpatay sa kinabuhi nga alang sa kagamitan sa Ginoo. So, direkta sa negatibong bahay mga igsoon. So, tingnan din sa itong mensahe, nagit ka sa side sa Ginoo. So, isip kamo nga mga babae, kinabuhi nga alang sa pagtuman sa gitinuha sa Ginoo. So, dili dunay upat ka kinabuhi, no? Upat ka ang o upat ka kahimtang sa kinabuhi sa babae. So, una, isip mo nga inahan, no? Nagbuntis ang paanak. Then, kadua, tuloy lima. No? Kadua, kato mga mananaba or mga midwife. Okay? Katulo, ang igsoon ni Moises. Then sunod, ang mga sa to, sulugoon, no? Sa anak ni Paraon. Okay? Sunod, ang katapusan mo ang prinsesa. Okay? Actually, kung atong tanawon sa kasinatian, ito tayo, yung tanay, upat ang ingon rin pro lima. No, ato lang ingon nga, 5 in 1 mo mga igsoon. Okay? So, dili ka mga ingon nga, dili man ako inahan. So, dili ko itong mga anak, sa babae, dili ko ako itong tigatiman. No? Kaya sa kalihan, mo man siya yaya sa iyang anak, si Moises. Then, dili ko ka mga ingon nga, dili man ko igsoon. Dili ako katong tanaw kung naanod ba or wala. Ya kadua, dili ko ako atong nihatag og koreksyon sa prinsesa, no? Nga ni-recommend sa iyang inahan nga mahimo yaya ni Moises, no? Atong tanawon kini lima kamo ato tanan mga igsoon. Sa kabahe, inahan ka, sa kabahe, midwife ka, nagsiserba, no? Ni Moises. Then kadua, katulo, kamutong mga igsoon ni Moises. Then kaupa, kamutong sulugoon. Kaya kung may mga ay prinsesa ako, ayahay ako, tigsugo-sugo ako. Di ba? No? Tigsugo ako. Kaya kung atwa na dito may tanawa sa itong sulod sa basket. No? So, dili ito mao mga igsoon. Actually, 5 in 1 mo mga igsoon. Okay? So, isip tingon na tinabuhi sa babae, kamutong galamiton sa Ginoo alang sa pagtuman sa iyang katuyuan. Okay? So, pero igsoon, natulog na din sa katapusan, dunay pasidaan. Una, di ba kata ini ang pasidaan sa asawa ni Lot. So, ginoo sa igsoon, ganun wala ang yung dimensyon ang ngalan sa asawa ni Lot.
Kay sagad sa mga asawa gimension man yun. Pero ang asawa ni Lot, ganun wala maging nasulat, ganun wala maging mention. Sagad sa ito ang magsuon, labi na sa mga sister, kung kulaon gani, ay, hindi mo paging ato-ato na niya. Oh. Pero sa Biblia, yun niya, wala dimension. Pero sagad, no, bisag kaulawon, dimension pa yung dato. Ato pa yung sundayang. Pero basta kaulawon dahil may igsoon, ang prinsipyo sa nala sa Biblia, dili yun na ito ang may dimension o sundayang. Okay? Dahil ko na Ginoo. Dayon, sunod na pasidaan, kaning sa to, haliging asin. Kaya unsa man ang function sa asin. Di mo din una, pagpatay sa mga kagaw. Kadua, paghatag og lami. Sa Mateo, di mo dito, ang mga magtotoo, kamo ang mga asin sa kalibutan. Dahil mo din apan kung mawalaan og lami or kaparat ang asin, labay. Sa pulmon mga igsoon, ganito, kung mawalaan ganin o gagamitan, wala ganin kaparat ang asin, di mo dito, wala na gagamitan, ilabay sa gawas sa gingarian, labi na sa gingarian sa milinyo. Gawa ng kay gamit. So, wala lami, labay. So, may igsoon, o atong mabatid gani ang kamatayon, way lami, dili ta mo panana. O baga sa karon karon, dili ta mo kunit ana. Kundi dili kita udak atong mga asin sa kalibutan na taliwala sa maong kahimtang, no, sa mga sanin. Buta na to, isa pa sa dapit sa kamatayon, may muunta kita kadto makapreserba na ng kapita. Okay? Tanawa kasi ang isda, isa pag bilang kaadlaw, pero sa mga nabilang kabulan, dili madaot. Ganun na, gumikan sa asin. Pero sa kayo daw, bulan, nga walay asin. Wala, mga tong na, di ba? Pero salamat sa asin, ang asin makapreserba. Okay? Sunod, so kayo daw, luto, sinabawan dia, kinula. Ayaw asin eh. Masaya mo kaingon? Why lami? Ganun na, why asin? Salamat sa Ginoo. Kita kanto makahatag og lami o makapatay og kagaw. Kung dahil mga negatibo, dahil mga kagaw, kita mo makapatay. Dili itong kita mismo mo ay makahatag og kagaw. Okay? Kundi kita kanto makapatay og kagaw. So muna atong function isip mga Kristiyanon. Salamat sa Ginoo. Dahil nimo dinhi sa ulahan dahil Nixon. Imo diri. Ayaw lang nga sa ulan mo dira. Ang Diyos mo gamit kinabuhi sa babae sa panahon sa krisis. Kung dili kay krisis, dili magamit. Dili. Magamit. Krisis sa dili, magamit yun. Pero yun diri, sa panahon sa krisis, punto sa bot, isa pag sa krisis ka panahon, magamit ang mga kinabuhi sa babae. Dili kay o dili krisis, dili magamit. Inumdumi, katong nalabay na itong lingon dito. Palad na ito ang mga Kristiyanon o mga matutuo ang mag-antos. Kung nakasaskayahay, ayaw ina nga, dili ka na. Kung nakasaskayahay, ayaw ina nga nag-antos ka. Di ba? So, boto sa bot, palad din na ito. Di ba kinabuhi na ito, nag-antos na. Tugod, kinabuhi na ito, naata sa krisis. Kaya wala ka nag-antos, wala kasi krisya. Di ba? Naman na sa itong imartong yagi. Ingon dito, kung wala ka nag-antos, wala kasi krisya. Kaya salamat sa Ginoo. Kaya sa katapusan sa daan din, ingon dito, dumilian ang atong kinabi sa kalam. Kung tinuod ka, napupusta nga nagsunod sa Ginoo, dumilian ang atong kinabi sa kalam. Wala yung dumili sa kalam nga anak sa kayahay mag-isuon. Nag-antos ka. Salamat sa Ginoo. Mao na ako giingon, no, nga palad nato ang mag-antos. So may igsoon, dunay mga pasidaan. Una, nga pasidaan na ito ang asawa ni Lot. No, kita, mga Kristiyanon, mga tao na luwas, kita tong mga asin. So dili ta alam sa paulawon. Kundi kita tong makapatay sa kagaw o makahatag og lami. And salamat sa Ginoo. Dayon, sunod ko din mga tao ta
kawad-an o kapara. Kinalambot usta. Sa ito nini, dumilian nato ang atong kinabuhi sa kalag. Dayon sunod, sa ito nini, mga matutuo sa buod, mga nagpuyo sa libutan, apan dili ta sama sa mga tao nga naa sa libutan nga nagtinguha sa pagluwas sa ilahang kalag. Kung dili, kita kadtong saman nagdumili sa atong kaugalingon nagson. Dayon mga yun ni mga anak sakta sa Dios, no? Sa ingon ni nga wala magpabilin sino sumala sa pagtudlo Ang mga anak sa Dios nga wala magpabilin sino sumala sa pagtudlo sa paghihop. No, dili ta kadtong mga anak nga masuplilon. Dili sino ni igora ta musulti o amen. No, magpabilin lang ta sumala unod sa ang dihog sa atong sulod mga igsoon. Sa salamat sa Ginoo. Now mga igsoon nga atong makita no ang unsa gyud kakinahanglanon pag-ayo sa buhat sa Ginoo ang kinabuhi sa babaye mga igsoon. So dili ta sa ganito mong bahin, kundi dili ta sa positivong bahin mga igsoon. Sa bulahan mo, no? Kung hindi mo bulahan mo sa babae nga tanan. Dahil ka na Ginoo. Dahil bulahan mo kay nimo kong babae. Pero kali ikaw susundin na sa pananaw sa Ginoo, kitang tanan ang Ginoo sa patumbana, kitang tanan mga babae. Salamat sa Ginoo.